Okay, mga kababayan, another ebidensya na ipapakita ko sa inyo na dapat hindi ninyo makakalimutan kung paano nagsabwatan ang inyong mga punong bayan supposedly. Pero ito ay punong kidnapan. Si Jory Fernandez, how are you my darling? Arlene Marquez, SD Pinoy TV, thank you so much. Ay, nako mga kababayan. Ipapakita natin sa inyong ebidensya ngayon. Okay? So, mga kababayan, ang pinag-uusapan natin dito ay extraction pa rin o pang dudukot sa mga minor de edad. Shout out kay Mendorayon TV. Thank you so much, Palangga, for supporting my channel. Okay. So, mga kababayan, yung iba sa inyo na master na po itong topic tungkol sa extraction na kung saan, balikan natin, na mayroong mga minor de edad na pinadukot or nakipag si Liza Marcos, si Marcos Jr., ang presidente niyong Kuting, si Teddy Boy Locsin na ambassador to the United Kingdom right now, ang kanyang asawa, ang kanyang staff na si Mila na kung saan ay nabanggit ni Liza, ang DFA, ang DOJ at marami pang iba. So, mga palangga, pinakita ko sa Boljakan kung sino kung ano yung itsura ni Maria Lourdes Barcelon or aka Hi Louie na binigyan na sinendan ni Lisa Tanas ng kanyang audio, ng video message para tulungan siya i-extract ang mga bata. Kumbaga, tulungan siya para mabilis ang pag-authenticate ng mga fabricated na mga papeles para i-extract yung mga bata. Okay, ngayon ipapakita natin ang ebidensya for the first time na hindi nyo pa nakita. So by the way, pakita ko lang uli yung conversation na yan. Pinrint out natin ni Lisa, yan yung video na yan, narinig nyo na yan. At mamaya, i-discuss uli natin. Ito yung kanilang conversation. By the way, basahin muna natin yung conversation bago ko ipakita yung email at saka letter ni distressed mother. So again, this is February 23 of 2022 nang message ni Lisa Tanas, ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na noon ay dating DFA Secretary nung panahon pa ni Pangulong Duterte. Okay, 'di ba? Yan yung message niya, Louie my love. 'di ba? Need your convincing powers again. Nakita niyo ba? Nakiusap niya convincing powers to what? To authenticate yung mga fabricated documents na ginawa nilang, yung mga illegal na ginawa nila, fabricated crime laban kay distressed mother, ay inauthenticate nila para magmukhang original o legitimate para nga nila ma-extract ang mga minor de edad. So dito sa message na ito, February 23 of 2022, di ba, may message ni Lisa. Okay? Ayan, yung asawa ni Teddy Boy Locsin. So sumagot naman, okay, ang sabi niya ay, okay, tingnan natin kung ano yung, okay. Di ba, may message ni Liza, ang asawa ni Teddy Boy Locsin, na ang nilalaman ng kanyang message na ito, na narinig nyo na, ayan, napost natin yan sa TikTok, nandyan, sa Facebook, sa YouTube, pero nga hindi natin ipi-play, babasahin ko lang sa inyo, nang sinabi niya yan, Hi Louie, how are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby. Sabi niya, look, pinapakita niyo yung t-shirt niya doon, di ba, na may bongbong kuting, okay? I'm with Mary Chris and a bunch of gay people. Sabi niya, but anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents to Mila. Okay, stop muna ako doon. We give na all the documents to Mila. So, ayan ang message ng asawa ni Teddy Boy. Spoke to Mila. Told her to get it released today. Okay? So, talagang nag-swak yung mga conversation, audio, ano pa ang sabi ni Lisa. But syempre,
Iba pag tumawag ka, 'di ba? Nagbiga-biga ang alpotera. At sabi niya dito, a good friend of ours, Francis Chua, basically he has a problem in Istanbul, in Turkey. So he went to court. Sabi niya, the judge issued an order in his favor. So, ito yung sinasabi natin na nagpadala ng summon ang RTC, okay, ang RTC Parañaque, which is ang judge doon ay Siguray, na para sumagot sana si distressed mother dito sa pinipetisyon ni Francis Chua na custody sa kanilang mga anak. Okay? So yun, natatandaan niyo. So patuloy natin yung sinabi ni Liza Tanas, okay? All right. Basically, it's a problem in Istanbul, Turkey. So he went to court. The judge issued an order na in his favor. So now we're just having everything authenticated so that he can be served in embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you call Mila just to give a little push, sabi ng Alpot, everything is above board, don't worry. So, ang ibig niya sabihin, ginawa nilang legitimate. Kumbaga, okay na yung mga papeles, yung mga illegal na ginawa nilang legitimate para maisakatuparan nga ang pagdukot o pag-extract sa mga bata. Sabi niya, everything is above board. Sabi niya, don't worry, I'm very good at that. Yeah, that's it. So I hope to see you soon. Okay. Then, narinig nyo na rin yung pakikiusap ni Bianca Zubel, yung kanyang social secretary, di ba? Tungkol dito sa extraction na ito. Pero mamaya natin ipi-play. Ang gusto ko lang munang ipakita sa inyo, based on sa audio ni Liza, ay nagtugma yung kanilang mga mensahe dito sa pinapakita natin. Okay? Nung sinabi ng asawa ni Teddy Boy Locsin, spoke to Mila, told her to get it released today. Sabi niya, I so love you, Louie dear. Can I get you anything from here? Inasal, perhaps, Piyaya will be here until Friday. So just holler Kay. Sabi niya, so love you, thank you. Okay, tapos sabi ni Louie, I hate to tell you there is a snag. Okay, update ma'am. The division, I think this is from Mila. Division wasn't able to process the documents po since the signature of the person who certified is not updated in their database. Can Yusek Dodo contact Jenny to explain that has to be done? Okay?